Sa panimula ng kwento, sa isang lumang bahay na tila matagal nang hindi inaalagaan, isang lalaki at ang kanyang asawa ang kasalukuyang binubugbog ng isang grupo ng mga usurero. Ang kandanggan ng lalaki ay iniinitan ng sobrang kumukulong bakal, at habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig, nagmamakaawa siyang bigyan pa siya ng 1 buwan upang mabayaran ang kanyang pagkakautang. Ngunit ang pinuno ng mga usurero, na siyang may hawak ng mainit na bakal, ay ngumiti at sinabing kung uutang ka ng pera ng iba, dapat mong ibenta ang sarili mong mga laman loob upang mabayaran ito. Ayon sa kanya, iyon ang tamang gawin ng isang responsableng tao. Hinawakan niya ang lalaki sa leeg, may balak na idikit sa kanyang mukha ang kumukulong bakal. Sinabi niyang dapat ay maranasan din nila ang sakit na nararanasan ng mga hindi nababayaran ng kanilang mga inutangan. Habang papalapit ang bakal sa mukha ng lalaki, napansin ng pinuno ang kanyang asawa sa likuran, nanginginig at humihingal habang pinipindot ang kanyang telepono. Agad niyang inagaw ito mula sa babae at tinanong kung ano ang ginagawa niya, tinatawag ba niya ang mga pulis. Sinabi niyang kung ganoon nga, walang silbi ang kanyang ginagawa. Ngunit nang tingnan niya ang telepono, laking gulat niya nang makita niyang kausap nito ang kanilang anak. Nakasulat sa mensahe ng anak nila, "Nasaan kayo? Hindi ko kayo makontak." Ngunit bago pa niya may padala ang mensaheng dapat sana'y magpapayo sa kanyang anak na huwag nang umuwi, inagaw na ng usurero ang kanyang telepono. Napatawa ito ng malakas dahil biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang mas magandang ideya. Imbes na pahirapan ang mag-asawa, bakit hindi na lang ang kanilang anak ang pagdiskitahan? Nagmamakaawa ang mag-asawa na huwag idamay ang kanilang anak, ngunit hindi sila pinakinggan. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na takpan ang kanilang mga bibig upang hindi sila makagawa ng ingay at matakot ang kanilang anak. Itinali sila sa dingding, at nang makita nilang parating na ang kanilang anak, lalong lumawak ang ngiti ng pinuno. Ang kanilang anak ay isang estudyante sa high school at ang bida sa kwentong ito, si Kang Sunwoo. Mula sa puntong ito, tatawagan natin siyang Sunwoo. Dahan-daang binuksan ni Sunwoo ang pintuan at pumasok sa loob ng bahay. Ang kanyang ina, na hindi makapagsalita dahil sa pagkakatakip ng kanyang bibig, same time na nagdarasal at nagmamakaawang huwag na siyang pumasok. Ngunit huli na ang lahat, nasa loob na siya ng bahay at ang mga usurero ay naghihintay na lamang sa loob ng kanilang saklaw upang umatake. Habang hinuhubad ni Sunwoo ang kanyang sapatos at hawak ang kanyang bag, inanunsyo niyang nakauwi na siya. Ngunit bago pa niya namalayan ang sitwasyon, isa sa mga usurero ang biglang hamampes sa kanyang ulo gamit ang isang pamalo. Napaluha ang kanyang ina, iniisip na nasa malaking panganib ang kanyang anak. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, lalo na ng pinuno ng usurero, hinawakan ni Sunwoo ang balikat ng lalaking umatake sa kanya at buong lakas na sinuntok ito sa mukha. Sa tindi ng suntok, tila hindi na ito tatanggapin ng impyerno, at siguradong hindi na ito muling isisilang sa kahit anong anyo ng buhay. Namangha ang lahat sa nasaksihan nila. Kahit ang pinuno ng mga usurero ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa mga sandaling iyon, bigla siyang pinagpawisan at nanginig sa takot dahil sa aura na lumalabas mula kay Sunwoo. Alam niyang hindi niya kakayaning lumaban ng isa-isa, kaya napagpasyahan niyang gumamit ng bilang upang talunin ito. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan na huwag nang maghintay pa, pagkaisahan na nila ang binata at kung kinakailangan, patayin ito. Ang unang umatake ay agad na nailagan ni Sunwoo. Kasabay nito, isang mabigat na suntok ang ibinigay niya sa pangalawang kalaban, na nagresulta sa pagkaputol ng maraming buto sa tadyang nito. Napabitaw ang lalaki sa kanyang hawak na pamalo habang hinahabol ang kanyang hininga, iniisip na tapos na ang laban. Ngunit isang napakabigat pang suntok ang muling pinakawalan ni Sunwoo sa parehong bahagi ng kanyang tadyang. Sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang binali ang mga tadyang ng lalaki, na maaaring nagdulot dito ng panghabang buhay na kapansanan. Pagkatapos noon, bumalik siya sa unang lalaking inatake niya at, bang, isang napakatinding sipa ang pinakawalan niya, dahilan upang magkalasog-lasog ang mga buto nito. 3 tao ang agad na bumagsak, ngunit may isa pang mangmang na nagdesisyong subukan ang kanyang kapalaran. Kumuha ito ng upuan at buong lakas na hinampes sa ulo ni Sunwoo. Ngunit, dahil sa plot armor ng ating bida, hindi ito nagkaroon ng epekto. At sa sandaling iyon,
Alam ng lalaki na tiyak na ang kanyang pagkatalo. Bang! Napalipad siya patungo sa dingding, tuluyang nawalan ng malay. Sa isang iglap, naguguluhan ang pinuno ng mga usurero sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala sa lakas ni Sunwoo. Ngunit dahil alam niyang hindi niya ito kayang talunin, napagpasyahan niyang gamitin ang ama ni Sunwoo bilang panakot. Nakangiti siyang humarap kay Sunwoo, iniisip na may alas pa siya laban sa binata. Ngunit bago pa niya masabi ang kanyang banta, agad na dinampot ni Sunwoo ang bakal at idiniin ito sa kanyang ulo hanggang sa mawasak ang kanyang leeg. Sa huli, ang bawat isa sa mga usurero, pati na ang kanilang pinuno, ay tuluyang napulbos. Habang humihingal si Sunwoo, dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mga magulang at sinimulang kalagan ang mga ito. Ngunit sa kanyang ginagawa, sinabi niyang hindi sana sila naghirap kung ayaw nilang mapunta siya sa ganitong laban. At pagkatapos noon, nawalan siya ng malay. Ilang oras ang lumipas, sunod-sunod ang pagdating ng mga ambulansya sa ospital, sakay ang pinuno ng mga usurero at ang kanyang mga tauhan. Ang bawat isa sa kanila ay umiiyak sa sakit, habang ang mga doktor ay nasa matinding pressure upang agad silang gamutin. Sa harap ng reception office, isang lalaking may salamin ang nagtanong sa nurse kung ano ang dahilan ng kabuluhan. Sumagot ang nurse, sinasabing isang estudyanteng high school ang nakatalo sa isang grupo ng usurero na umatake sa kanyang pamilya. Nabigla ang lalaking may salamin sa kanyang narinig. Habang ginagamot ang pinuno ng usurero, may benda sa kanyang leeg upang suportahan ang nabali nitong buto. Mahinang inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na balikan ang binata at patayin ito agad. Ngunit napangiti ang tauhan at sinabing hindi na niya kailangang mag-alala, dahil si Black Bear ay kakarating lang mula sa ospital. At sa puntong iyon, alam nilang nasa bingit ng kamatayan ang ating bida. Ang lalaking may salamin ay napansin ang usapan tungkol kay Black Bear, kaya tinanong niya ang nurse kung saang kwarto nakakonfine ang estudyanteng high school. Sumagot ang nurse, room 202. Agad siyang nagmamadaling tumakbo, dumaan sa emergency room upang makaharap ang ating bida. Habang tumatakbo, sinabi niya sa kanyang sarili, halatang nag-aalala, na kung ang Black Bear sa lugar na ito ang iniisip niyang kilala niya, siguradong isa ito sa pinakamalalakas nilang mandirigma. Kaya naman, ang makita ito sa aksyon ay makakatulong upang matukoy kung gaano talaga ito kalakas. Matapos ang ilang saglit ng pagtakbo, narating niya ang kwarto kung saan nakakonfine ang ating bida. Ngunit sa halip na agad na pumasok, pinili niyang tumayo at pagmasdan muna ang nangyayari. Kahit na naaawa siya sa ating bida, gusto niyang makita kung gaano kalakas si Black Bear, kaya hindi muna siya sumugod agad. Humarap ang ating bida kay Black Bear habang nakakabit pa rin ang swero sa kanyang kamay. Napabulong si Black Bear sa kanyang sarili, hindi inakalang ipapatawag siya para lang sa isang high school na bata. Pagkatapos, sinabi niya sa ating bida na huwag siyang masyadong sisihin dahil mayroon din siyang utang na kailangang singilin. Ngunit napansin niyang kakaiba ang ating bida, hindi ito mukhang natatakot kahit na nakatitig na ito sa kanya. Kaya naman, napagdesisyonan niyang ipakita sa ating bida kung ano ang totoong takot. Agad sinimulan ni Black Bear ang pag-atake, isang matinding hampas ng kamay ang kanyang pinakawalan. Ngunit hindi hinayaan ng ating bida na tamaan siya nito. Mabilis siyang umilag at agad naglunsad ng isang mapanganib na suntok, diretso sa mukha ng mayabang na lalaki. Napansin ito ng lalaking nakasalamin at napamulagat siya sa bilis ng kilos ng ating bida. Gayunpaman, hindi iyon sapat. Napakabilis ni Black Bear, isang hampas lang sa ulo ng ating bida ang ginawa nito, at agad siyang napabagsak. Para lang siyang isang langaw na pinatay gamit ang pamalo. Bagsak ang ating bida sa sahig, duguan at umuubo ng dugo. Tahimik na pinagmasdan ng lalaking nakasalamin ang bilis ng kilos ni Black Bear. Hindi siya nagulat, inaasahan na niya ito. Habang nakangiti, sinabi ni Black Bear, "Bata, kahit gaano ka pa kabaliw, kung susugod ka ng nakadilat at walang depensa, hindi ko maiiwasang pabagsakin ka." Ngunit laking gulat niya nang makita niyang bumangon muli ang ating bida. Pinahid nito ang dugo sa kanyang bibig at ngumiti. "Masyado kang madaldal para sa isang taong wala namang lakas ang suntok," tugon ng ating bida. Napikon si Black Bear sa sinabi nito, ngunit sa halip na magalit, mas lalo pa siyang natuwa. "Ang tapang mo, bata.
Mas lalo mo lang akong ginaganahan na tapusin ka. Ramdam ng lalaking nakasalamin ang tensyon sa paligid. Hindi niya inaasahan na seryosong papatayin ni Black Bear ang ating bida. Sa isip niya, kailangan niyang pigilan ito. Ngunit bago pa siya makakilos, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap, nakaiwas ang ating bida sa suntok ni Black Bear at agad na nag-counter-attack. Isang matinding sipa ang tumama sa mukha ng halimaw na lalaki, dahilan upang tumalsik ang dugo nito sa ere. Hindi makapaniwala ang lalaking nakasalamin. Wala pang nakapagpabagsak kay Black Bear, saad niya sa kanyang isip. Unti-unting bumagsak si Black Bear. Ngunit sa huling segundo, nagamit nito ang kanyang mga kamay upang suportahan ang sarili at manatiling nakatayo. Nakahinga ng maluwag ang lalaking nakasalamin. Alam niyang hindi ganoon kadaling pabagsakin ang tinaguriang Harry ng pisikal sa buong bansa. Habang nakangisi, sinabi ni Black Bear, akala mo ba matutamba ako sa isang simpleng sipa lang ng isang estudyante? Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, sumugod muli ang ating bida. Isang mabilis at matinding suntok ang bumagsak sa mukha ni Black Bear. Sa pagkakataong ito, tuluyang bumagsak ang halimaw. Diretsyong sumubsob sa semento. Lubos na nagulat ang lalaking nakasalamin. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hindi lang isang beses, paulit-ulit na binayo ng ating bida ang ulo ng Black Bear, bawat suntok ay nagpapabasag ng kanyang bungo. Hindi ito isang fatal na sugat, pero siguradong hindi na ito tatayo ng buong buo. Biglang hinablot ni Black Bear ang baywang ng ating bida. Hindi niya ito napaghandaan. Sa mahigpit na pagkakahawak, sinabi nito, nakakahiya namang gamitin ang ultimate move ko laban sa isang estudyante. Nakita ito ng lalaking nakasalamin. Bone Crusher, bulong niya. Alam niyang kailangang pigilan ito. Ngunit bago pa siya makagalaw, ginamit na ni Black Bear ang kanyang ultimate move. Isang nakamamatay na puwersa ang bumalot sa katawan ng ating bida, tila dito na magtatapos ang laban. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nanghina ang pandaman ni Black Bear. Kahit anong gawin niya upang gamitin ang kanyang buong lakas, hindi niya maintindihan kung bakit hindi ibigay ang buto ng ating bida. Sa halip na masaktan, patuloy ang ating bida sa pagpupumilit tumayo. Napansin ito ni Black Bear kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas upang tuluyan ng durugan ang ating bida. At biglang, bang, isang matinding headbutt ang pinakawalan ng ating bida. Tumama ito ng diretsyo sa ulo ni Black Bear. Napabitaw si Black Bear dahil sa matinding impact. Hindi siya makapaniwala, parang bakal ang ulo ng ating bida. At hindi pa iyon ang lahat. Bang! Isa pang malakas na headbutt ang dumurog sa kanyang bungo at bumasag sa kanyang mga ngipin. Paulit-ulit itong ginawa ng ating bida hanggang sa tuluyan ng mawalan ng malay si Black Bear. Mabilis na sumigaw ang lalaking nakasalamin, tama na. Wala na siyang malay. Hinailan niya palayo ang ating bida at sinabihan itong huminahon. Kung lumala pa ang sitwasyon, mahirap na itong takpan at linisin, dagdag niya. Maya-maya, may tinawagan ito. May isang pasyenteng may head trauma mula sa isang aksidente sa sasakyan, Room 202, Building B. Kailangang asikasuhin agad. Naguguluhan, tinanong ng ating bida ang lalaking nakasalamin kung sino ito at kung kasabwat ba niya si Black Bear. Ngunit sa halip na sumagot, may kumpiyansang sinabi ng lalaki, iniisip kong makipagtulungan sa'yo. Bago pa makapagtanong ulit ang ating bida, may biglang pumasok na ilang nakamaskarang lalaki sa silid. Sila pala ang tinawagan ng lalaking nakasalamin. Ano ang gagawin natin kay Black Bear? Tanong ng isa sa kanila. Siguruhing hindi siya gising sa loob ng ilang araw, sagot ng lalaking nakasalamin. Sinimulan ng mga tauhan ang paglilinis habang tahimik lang na nanonood ang ating bida. Sa kabila ng panghihina, tinanong niya ang lalaking nakasalamin, ano ba talaga kayo? Ngumiti lang ang lalaki at iniabot ang isang pulang business card. Nandito ang numero ng taong makakatulong sa'yo. Kinuha ng ating bida ang card, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanging kailangan mong gawin ay lumaban para sa kanya, dagdag ng lalaki. Ngunit sa halip na tanggapin ang alok, itinapon ng ating bida ang card sa basurahan. Hindi ako interesado sa anumang scam o sa paggawa ng pera sa pamamagitan ng labanan. Tumalikod siya at lumabas ng silid.
Ngumiti lang ang lalaking nakasalamin habang nakamasid sa ating bida na paalis. Ang pag-iisip ng tao, bulong niya sa sarili, madaling magbago anumang oras. Ilang minuto ang lumipas, nasa loob ng banyo ng mga lalaki ang ating bida, naghuhugas ng mukha. Napatingin ang ating bida sa salamin at napabuntong hininga siya. Kahit magulo ang buhay ko, gusto ko sanang tuparin ang hiling ni mama na huwag makipag-away kahit kailan. Sa puntong iyon, bigla namang pumasok ang kanyang ama at tinanong ang ama nito kung ano ang ginagawa niya roon at kung saan siya pupunta sa kalagayan niyang iyon. Humarap naman ang ating bida sa kanyang ama, ngunit galit na sumagot ang ating bida, sino sa tingin mo ang may kasalanan kung bakit ako ganito? Bakit wala kang ginawa at nalubog ka sa malaking utang, kahit isa kang boxing champion na may mga alok? O sinasabi mong masyadong mataas ang pride mong pangkampyon para sa isang lokal na boxing gym? Hindi ko nga alam kung bakit ka natanggal sa national team, dugtong pa ng ating bida, pero mas mahalaga ba talaga ang walang kwenta mong pride kaysa kay mama na mahina at may sakit? Dahil sa mga sinabi ng ating bida, hindi agad nakasagot ang kanyang ama. Hindi nga ito pinansin pa ng kanyang ama at tahimik itong lumabas ng banyo at iniwan ang ating bida na galit na galit. Habang papalayo, sinabi ng ama nito sa ating bida na huwag nang magtangkang umalis at manatili na lang sa ospital. Makalipas ang 1 minuto, matapos umalis ang kanyang ama, nanatiling nakatayo ang ating bida at sinabi sa sarili, na ayaw niya na sa kanyang ama. Matapos nun, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo kaya napaupo siya sa sahig. Halos bumagsak ang ating bida sa sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Walang ideya ang ating bida kung ano ang dahilan ng biglaang pagkahilo at sakit ng ulo. Naisip niyang baka dahil sa kulang siya sa tulog, pero alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. Sa sarili niya, nasabi niyang sumasakit palagi ang ulo niya tuwing nakikita niya ang kanyang ama, dahil matindi ang galit niya rito. Galit siya dahil palaging kulang ang perang iniuuwi nito, 1 linggong gastos lang hindi pa sapat. Habang pumasok na ang mga alaala niya patungkol sa kanya noon, laging may sugat sa katawan, at laging nakayuko sa harap ng mga magulang ng mga bully na kinakalaban niya. Saad pa nito ayaw na niyang umasa sa kanyang ama, dahil ayaw niyang isipin na ginawa na nito ang lahat ng makakaya. Pero pakiramdam niya, parang unti-unti siyang nilalamon ng isang malalim na hukay. Isa siyang high school student na hindi makasampa sa isang deep sea fishing boat para kumita ng pera. Hindi niya mabago ang buhay niya, ni hindi niya kayang kumita ng sapat para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Habang pilit siyang nagpapatuloy at nagsisikap para kumita, habang sinira ng mga bully ang kanyang delivery bike dahil lang sa hindi niya gustong sumama sa kanila. At dahil sa mga hinayupak na bully na iyon, lalo pang lumaki ang utang niya sa kanyang ama, hindi niya rin kayang basta na lang umalis sa bahay at iwan ang kanyang ina. Kaya pakiramdam niya, wala na siyang kawala sa impyerno ng buhay niya. Pero sa hindi niya inaasahan, bigla na lamang nagising ang ating bida sa isang kama sa ospital. Muli siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo, kaya naisip niyang baka nawalan na naman siya ng malay. May napansin naman ang ating bida na parang iba ang silid nang magising siya, hindi niya alam kung kailan pa siya inilipat sa ibang silid. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tingnan kung gaano siya katagal nakatulog. Ngunit agad na bumagsak sa wala ang kanyang pakiramdam nang makita niya ang isang mensahe mula sa kanyang ama. Binasa niya ito, sa mensahe, sinabi ng kanyang ama na sa tingin niya, dumating na ang oras para ipagtapat ang lahat sa ating bida ngayong gabi. Naguluhan ang ating bida, galit at napatanong ito sa isip. Ano pa bang tinatago niya? Hindi na nga ito pinansin pa ng ating bida, agad niyang naisip ang kumustahin ang kanyang ina. Tinawagan niya ito sa telepono ng kanyang ina, agad na sinagot ito at tinanong niya sa kanyang ina kung ayos lang ba siya, ngunit, laking gulat niya nang sagutin ito ng kanyang ina at sabihing huwag muna siyang umuwi. May mga gangster na nag-aabang sa kanilang bahay kaya delikado. Sinabi pa ng kanyang ina na manatili lang daw ang ating bida sa ospital dahil inilipat siya sa ibang silid sa ilalim ng ibang pangalan upang maging ligtas. Nagulat naman dito ang ating bida at sinabing ano. Ngunit nagpanik ang ating bida at tinanong kung nasaan ang kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na nakatago ito sa isang motel malapit sa istasyon ng pulis kaya huwag na siyang mag-alala. Dahil hindi rin maaaring magtagal sa tawag ang kanyang ina,
Nagbilin ito na huwag munang lumabas at agad na pinutol ang linya. Sa katahimikan, sinisi ng ating bida ang sarili sa lahat ng nangyayari. Kung hindi lang sana siya nakialam sa mga gangster, hindi sana lalala ng ganito ang sitwasyon. Kaya napagdesisyonan niyang hanapin muna ang kanyang ina. Ngunit bago pa siya makatakbo palabas, biglang tumunog ang kanyang cellphone tawag mula sa kanyang ama. Sinagot niya ito, ngunit laking gulat niya ng ibang tao ang nasa kabilang linya. Panik na panik ang boses ng lalaki sa telepono, tinanong nga nito ang nasa linya kung siya ba ang anak ni Kang Son. Agad naman sumang-ayon ang ating bida at sinabing siya nga. Ang lalaki nagsalita sinabi nitong sobrang lala ng sitwasyon, ang kanyang ama ay bumagsak at nawalan ng malay. Agad naman na nagulat dito ang ating bida sa narinig. Saad pa ng lalaki sa telepono na, napag-alaman niyang isang aksidente sa trabaho ang nangyari. Maraming nabali sa katawan ng kanyang ama, mga buto, tadyang, at kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ito. Habang pinapakita ang kalagayan ng kanyang ama. Ilang oras ang lumipas, nasa intensive care unit ang ating bida. Tahimik niyang tinitingnan ang kanyang amang halos hindi na makilala dahil sa dami ng sugat at benda sa katawan. Habang naalala niya ang sinabi ng doktor at ipinaliwanag ang sitwasyon. Napakahirap ng operasyon ng kanyang ama. Ang bayad pa lang sa operasyon ay aabot sa 100 milyong won, at pagkatapos noon, taon-taon pa ng mahal na gamutan at rehabilitasyon ang kailangan. Sa narinig, tuluyang bumagsak ang mundo ng ating bida. Hindi niya alam kung paano niya makakayanan ang ganitong kalaking halaga, walang ideya kung saan siya magsisimula. Napaupo na lamang ang ating bida sa gilid tila wala nang natitirang pag-asa para sa kanya, habang daang-daang napahawak sa kanyang ulo at iniisip na wala siyang kwentang anak. Dagdag pa nito ganong halagang pera saan daw siya kukuha ng ganon kalaki. Pero bigla niyang naalala ang pulang business card na binigay ng lalaking nakasalamin sa kanya at tinapon niya sa basurahan. Agad siyang kumilos upang balikan ito, kahit mahina pa ang katawan, pagkarating sa hospital, tumakbo ang ating bida pabalik sa silid kung saan siya ginamot at nangyari ang labanan. Room 202. Pagkarating niya roon, agad niyang tinignan ang basurahan, pero wala na ang card. Mukhang itinapon na. Napaluhod na lamang ang ating bida, damaloy ang luha sa kanyang mukha. Sinisisi niya ang sarili sa lahat ng nangyari. Sa mabigat na puso, humingi siya ng tawad sa kanyang ama, saad pa ng ating bida hindi siya karapat dapat pang nabuhay. Habang patuloy ang pag-iyak, mas mabuti pa siguro kung namatay na lang ako. Pero biglang may boses na lumitaw, hinahanap mo ba ito? Paglingon ng ating bida, nandoon ang lalaking may salamin, hawak ang pulang business card. Saad ng lalaking nakasalamin, nagbago na ba ang isip mo? Tanong nito habang nakangisi. Agad na tinanong ng ating bida, magkano ang maibibigay mo? Habang inaayos ang kanyang salamin, sumagot ang lalaki, kahit 10 bilyong won kung manalo ka. At kahit hindi ka manalo, basta makilala ka, kikita ka ng malaking pera, dahil sa narinig ng laki nga ang mga mata ng ating bida. Saad pa ng lalaki, tumingin ito ng diretso sa ating bida, interesado ka ba? Napatingin na lamang ang ating bida tila hindi makapaniwala. Sa opisina ng annex, makikita ang dalawa sa loob, lalaking nakasalamin ang nag-abot ng kontrata kay Sunwoo. Sinabi nito na basahin muna niya ito ng mabuti at pumirma lamang kapag handa na siya. Kinuha ni Sunwoo ang mga dokumento at napansin niyang may nakasulat na, fighting word, sa kontrata, kaya agad siyang napaisip kung ano ito. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang lihim na underground fighting tournament kung saan ang mga mandirigma ay may hindi pangkaraniwang lakas na dulot ng iba't ibang uri ng doping drugs mula sa ospital. Nagulat si Sunwoo sa narinig. Hindi siya makapaniwalang may ganitong sistema. Sinabi niya sa lalaki na hindi siya sang-ayon sa paggamit ng doping drugs, ngunit ipinakita pa rin nito sa kanya ang nasabing mga gamot. Idiniin nito na hindi ito simpleng doping drug, depende sa klase, maaari nitong gawing isang halimaw sa lakas kahit ang isang matandang malapit ng bawian ng buhay. Ngunit, aniya, hindi naman ito sa pilitan. Napakunot noo si Sunwoo at nagtanong kung sino nga ba ang lalaking ito. Humawak ito sa kanyang salamin at saka humingi ng paumanhin sa kanyang huling pagpapakilala. Sinabi niyang siya si Kim Minek,
isang scout para sa isang napakahalagang tao na may kinalaman sa fighting world. Hindi malinaw kay Sunwoo kung anong uri ng scout si Kim, ngunit iginiit nito na ang mas mahalagang usapan ngayon ay tungkol sa doping at hindi ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi rin ni Kim na wala pang mandirigmang nanalo sa torneo nang hindi gumagamit ng doping, ngunit mariing tinanggihan pa rin ni Sunwoo ang ideya. Dahil hindi siya interesado sa doping, nagdesisyon si Kim na ipaliwanag kung paano gumagana ang fighting world. Sinabi niya kay Sunwoo na kung makapasa siya sa torneo at mapasama sa top 20, magkakaroon siya ng pagkakataong pumili ng isang sponsor. Kapag may napili na siyang sponsor, maaari na siyang sumabak sa laban patungo sa tagumpay. Sinabi naman ni Sunwoo na naintindihan na niya ang lahat ng ito, kaya dapat na lamang siyang bayaran dahil iyon lang naman ang habol niya. Subalit, ipinaliwanag ni Kim na hindi ganoon kadali ang lahat, kailangan muna niyang lumahok sa torneo upang kumita ng pera. Nena si Sunwoo sa sagot ni Kim. Galit niyang sinabi, ano ba to? Kung hindi naman pala ako mababayaran agad, bakit pa ako makikipagtulungan sa inyo? Hinimok siya ni Kim na kumalma. Kailangan mo ng pera para sa operasyon ng iyong mga magulang at para sa kanilang seguridad, hindi ba? Nagulat si Sunwoo sa narinig at nagtanong kung paano nalaman ni Kim ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Ngunit, sa halip na sumagot, sinabi na lamang ni Kim na kung sasali siya sa torneo, hindi lamang ang operasyon ng kanyang mga magulang ang sasagutin nila, kundi pati na rin ang kanilang kaligtasan mula sa mga nagpapaningil ng utang. Napaisip si Sunwoo sa mga sinabi ni Kim at nagtanong kung paano siya makakasiguro sa mga pangako nito. Bigla namang nagring ang kanyang telepono. Ang kanyang ina ang tumatawag. Sinagot niya ito at agad na nagtanong kung may nangyaring masama. Sinabi ng kanyang ina na narinig niyang bayad na ang ospital para sa kanyang ama at may mga bodyguard pa raw na ipinadala. Laking gulat ni Sunwoo dahil wala siyang ideya kung paano ito nangyari. Napansin niyang nakangiti lamang si Kim habang pinagmamasdan siya. Huwag kang mag-alala, ani Kim. Nakahanda na rin ang ligtas na tirahan para sa kanila. Dagdag pa niya, wala na kaming ibang pagpipilian kundi gawin ito para siguradong papayag ka. Napabuntong hininga si Sunwoo. Wala na siyang ibang pagpipilian. Sa huli, sinabi niya sa kanyang ina na siya ang nagpadala ng mga tao at dapat lamang silang sumunod sa mga ito. Pinanggako niyang pupuntahan niya sila agad. Matapos nito, tinapos na niya ang tawag at seryosong hinarap si Kim. Ano ba ang nakataya para umabot sa 10 bilyong won ang gantimpala? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Kim na ang 10 bilyon ay base price lamang. Depende sa dami ng pastahan sa kanya, maaari pa itong lumobo. May isang nagwagi pa raw na umabot sa higit 15 bilyong won ang premyo. Hindi makapaniwala si Sunwoo sa narinig. Sinabi naman ni Kim na posible rin itong mangyari sa kanya dahil, kung ikukumpara sa mga taya sa ibang mandirigma, maliit pa ito. Ngunit, may masamang balita rin. Marami ang nagiging baldado o kaya'y namamatay. Sa katunayan, 10% lamang sa mga lumahok sa huling torneo ang nakalabas ng walang pinsala, saad ni Kim. Nagimbal si Sunwoo sa impormasyong ito. Paano nangyayari ito nang hindi nalalaman ng publiko? Tanong niya. Dahil nga maraming namamatay, kaya nananatiling lihim ito, sagot ni Kim. At kapag napirmahan mo na ang mga dokumento, ang unang hakbang natin ay ang paggawa ng iyong death alibi. Nagulat si Sunwoo. Ano? Para sa sarili kong kamatayan. Ipinaliwanag ni Kim na ang ospital mismo ang nangangasiwa ng torneo, kaya napakadali nilang gumawa ng mga pekeng tala tungkol sa pagkawala o pagkamatay ng isang tao. Maaari rin daw lumikha ng sariling alibay si Sunwoo sa pamamagitan ng pagpapakita sa CCTV sa isang partikular na lugar o pagbili ng isang bagay gamit ang sariling pangalan bago tuluyang mawala sa mata ng mundo. At paano kung isusumbong ko kayo? Tanong ni Sunwoo. Ngumiti si Kim. Hindi mahirap gawing baliw ang isang tao. Sa tingin mo ba, may maniniwala sa isang taong tinaguri ang adik sa droga na nag-uulat tungkol sa isang tornaong hindi naman umiiral? At isa pa, bago ka pa man makapagsumbong, idedeklara ka ng patay. Ganyan kaganda ang sistema ng ospital. Muling idiniin ni Kim na nasa kamay pa rin ni Sunwoo ang desisyon kung pipirma siya o hindi. Karaniwan daw, binibigyan nila ng ilang araw ang mga kalahok para makapag-isip. Ngunit,
Laking gulat niya nang hindi na nagdalawang isip si Sunwoo. Agad niya itong nilagdaan ngunit may isang kondisyon, dapat siguraduhin ni Kim na tutuparin nito ang kanyang pangako. Ngumiti si Kim nang may kasamang pagkamapanukso. Ngunit bago pa makapag-react si Sunwoo, isang nurse ang lumitaw sa kanyang likuran at bigla siyang tinurukan ng isang karayom. Sinubukan niyang lumaban, ngunit unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Habang bumibigat ang kanyang mga mata, narinig niya ang huling salita ni Kim. Huwag kang mag-alala. Anesthesia lang yan para madala ka sa arena. Tandaan mo, Sunwoo, ang kaligtasan ng iyong mga magulang ay nakasalalay sa iyong pananatili sa torneo. Kaya siguraduhin mong manalo at lutesin ang lahat ng iyong mga problema, at sa isang iglap, nawalan siya ng malay. Ilang minuto ang lumipas, unti-unti siyang nagkamalay. Sa sandaling iyon, inakala niyang patay na siya dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari o kung saan siya dadalhin, lalo na't inililipat siya sa isang kama. Ngunit nang makita niya ang daanan na tinatahak nila, tinanong niya ang taong nagtutulak sa kanya, "Nasaan ako?" Sinabihan siya ng tao na manahimik at magpatuloy, dahil malapit na niyang malaman kung nasaan ang impyernong ito. Samantala, sa opisina ng pangalawang pinuno ng Hosen Group, si Cha Yan-woo, isang tauhan na tatawagan nating Vice Chief Yan-woo bilang sanggunian, ay kinausap ni Kim tungkol kay Sunwoo. Sinabi ni Yan-woo kay Kim, "Sa tingin mo ba may saysay ang paggamit ng isang high school student bilang kinatawan nating mandirigma, kahit pa natalo niya si Black Bear?" Habang inaayos ang kanyang salamin, sumagot si Kim, "Syempre. Maaaring pagtawanan ni Vice President Hyang Nim ang ideya, pero mas mabuti nga iyon. Kung gusto nating mapasali ang Vice President, na lulong sa mundo ng labanan, sa iyong pastahan, dapat nating hayaang maliitin niya tayo." Tinanong ni Yan-woo si Kim, "Ibig mong sabihin, kaya nating pabagsakin si Hyang Nim gamit lang ang isang estudyante?" Ipinaliwanag ni Kim na posible ito, dahil sinuri nila ang katawan ni Sunwoo matapos nitong maligtas mula sa nakakadurugong atake ni Black Bear, at ang kondisyon niya ay hindi kapanipaniwala. Pero hindi alam ni Yan-woo kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Samantala, sa loob ng fighting ward, nagising si Sunwoo na walang kamalay-malay kung nasaan siya o kung sino ang taong gustong tapakan siya. Nang bumalik ang kanyang ulirat, muntik na siyang matapakan, pero buti na lang ay pinigilan ito ng gwardya, na nagbabala sa lalaki na kung hindi siya titigil, babarilan siya. Agad na umatras ang lalaki, habang si Sunwoo ay nakahiga sa sahig at napapalibutan ng mga lumilipad na drone. Isa sa mga drone ang lumapit kay Sunwoo para kumpirmahing gising na siya. Wala siyang ideya kung nasaan siya, pero mas nagulat siya nang makita ang suot niyang uniforme ng estudyante, dahil hindi naman siya ang nagsuot nito. Maya-maya, isang anunsyo mula sa drone ang nagpahayag na magsisimula na ang unang laban. Ipinahayag na ang unang round ay isang doping test round na magsasala sa 200 mandirigma upang piliin ang mga karapat-dapat lumaban sa pangunahing arena. Bawat isa ay bibigyan ng random na doping agent na nagpapalakas ng isang partikular na kakayahang pisikal. Sa kabilang dako, ang mga VIP na nanunood ng broadcast ay inabisuhang maaari na silang tumaya sa mga mandirigma. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling doping set. Isang lalaki ang agad na kumuha ng doping gun at tinurukan ang sarili. Samantala, napaisip si Sunwoo, nilabag na niya ang pangako sa kanyang mga magulang na hindi na siya lalaban, pati na rin ang pangakong makapagtapos ng pag-aaral. Pero may isa pa siyang pangako na ayaw niyang sirain, ang hindi kailanman gumamit ng droga. Sa isang iglap, nakita niyang tinurukan na ng doping gun ang sarili ng lalaki, at agad itong samuka ng maraming dugo. Ilang sandali pa, tila may kakaibang nararamdaman ang lalaki sa kanyang katawan, at unti-unti niyang nadarama ang epekto ng dopang. Napangiti siya habang ramdam ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Napaisip si Sunwoo, ano ang nangyayari sa kanya. Biglang sumugod ang lalaki at tinangkang tapakan ang mukha ni Sunwoo, pero mabilis niya itong naiwasan. Dahil sa lakas ng lalaki, bumangga ito sa pader, at agad itong nagkalamat. Hindi makapaniwala si Sunwoo, isang payat na lalaki lang ito kanina, pero ngayon ay tila isang halimaw. Ipinahayag ng drone na matagumpay na napalakas ng lalaki ang kanyang katawan. Sa tuwa, sinabi ng lalaki, "Sayang,
hindi pa ako makakaalis dito. Kung pwede lang, babalikan ko ang lahat ng nangutya sa akin noon at dudurugin ko sila. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Sun Woo at sinabing, paano kita papatayin sa pinakamasayang paraan? Pero bago pa siya makagalaw, isang malakas na suntok mula kay Sun Woo ang tumama sa kanyang mukha, dahilan para umatras siya. Dahil sa galit, inakala ng lalaki na minamaliit din siya ni Sun Woo, tulad ng iba niyang kakilala. Pero hindi pinansin ni Sun Woo ang sinasabi nito, sa halip, pinag-aaralan niya ang kilos ng kalaban. Ang unang suntok na ibinigay niya ay isang pagsubok lang upang sukatin ang kakayahan nito. Napansin niyang hindi nadagdagan ang bilis ng reaksyon ng lalaki, kaya naisip niyang may tsansa siya kung dahan-dahan niyang papalapitin ang sarili at hahanap ng butas. Pero bago pa niya maisakatuparan ang plano, sumugod ng buong bilis ang lalaki, at boom! Sinugod siya gamit ang ulo. Sa sandaling iyon, alam ni Sun Woo na hindi siya makakasabay sa ganitong uri ng halimaw. Kaya naisip niyang dapat niyang pagtuunan ng pansin ang mukha ng lalaki. Sinubukan niyang balansehin ang sarili sa ere, pero bigla siyang tinamaan ng napakalakas na suntok, dahilan upang masamid siya ng dugo. Wala pang pagkakataong makahinga si Sun Woo, nang bigla siyang hinablot sa ere ng lalaki at buong tuwang ibinagsak sa sahig. Sinabi ng lalaki, hindi ko na kailangang bantayan ang kilos mo, dahil pwede ko lang daanan sa puwersa. Pakiramdam ni Sun Woo, wala siyang laban. Sa ganitong uri ng matinding pinsala, dapat ay patay na siya. Pero salamat sa kanyang plot armor, nanatili siyang buhay. Sa sobrang saya ng lalaki, natawa ito at sinabing, napakasarap mong durugan. Sabay tanong kay Sun Woo, tingnan natin kung hanggang saan kita pwedeng ipitin. Mula sa ere, tumalon ang lalaki, handang tapusin si Sun Woo. Habang nasa himpapawid, sumigaw siya, lumabas kayong lahat, mga pangit. Dahil ako na ngayon ang hari. At sa isang malakas na bang, damapo siya sa dibdib ni Sun Woo. Habang tinatapakan si Sun Woo, sinabi ng lalaki na ang pinakamasarap na parte ng pagdurog sa isang tao ay ang marinig ang pagbasag ng mga tadyang nito. Balik tayo ilang oras ang nakalipas sa opisina ni Yan Woo. Sinabi ni Kim kay Yan Woo na sinuri nila ang katawan ni Sun Woo matapos nitong mabuhay sa bone-crushing attack ni Black Bear, at ang natuklasan nila ay hindi kapanipaniwala. Napag-alaman nilang ang bone density ni Sun Woo ay higit 10 beses na mas matibay kaysa sa isang normal na tao. Sa madaling sabi, ang istruktura ng kanyang buto ay hindi tulad ng sa isang pangkaraniwang tao, kaya't hindi siya basta-basta nasasaktan ng normal na atake. Samantala, habang abala ang lalaki sa pagtapak kay Sun Woo, biglang hinawakan ni Sun Woo ang kanyang binti at magaling na nakatakas mula sa kanyang pagkakahawak. Sinubukang hablutin ng lalaki ang binti ni Sun Woo habang ito ay nasa ere, pero mabilis nitong binago ang kanyang posisyon at agad na dumistansya. Nagulat ang lalaki kung paano pa rin buhay na buhay si Sun Woo kahit hindi ito gumamit ng dopang, pero tinanggihan niyang aminin ang sarili niyang kahinaan. Sa halip, inisip niyang hindi pa ganap na nag-a-adjust ang kanyang katawan sa dopang effects. Sa parehong sandali, sinabi naman ni Sun Woo sa sarili niya na tiyak na bumagal na ang kilos ng halimaw at hindi rin ito napalakas ang kanyang stamina. Kaya't hanggat hindi siya nahuhuli, may tsansa siyang umatake, ngunit para magtagumpay, kailangang umasa siya sa mabilis na suntok sa halip na lakas. Kaya agad siyang sumugod. Natutuwa ang lalaki na si Sun Woo mismo ang lumalapit sa kanya, kaya't nagdesisyon siyang bigyan ito ng isang matinding suntok. Pero mabilis itong naiwasan ni Sun Woo at boom, isang mabilis na kaliwang jab ang tumama sa mukha ng lalaki. Agad namang sumubok ng counterattack ang lalaki gamit ang kaliwang kamay, pero muling iniwasan ito ni Sun Woo at boom, isang malakas na kanang suntok na may mas matinding puwersa ang tumama. Bahagyang nawalan ng balanse ang lalaki, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Sun Woo na makabawi. Sunod-sunod ang mabilis na jabs na pinakawalan niya, hanggang sa halos mawalan na ng malay ang kalaban. Nakita ni Sun Woo ang gintong pagkakataong tapusin ang laban, isang matinding suntok na lang at tapos na ito. Pero bago pa niya maibigay ang finishing blow, biglang natauhan ang lalaki at hinawakan ang mga kamay ni Sun Woo. Nakangiti ito, parang kanina pa hinihintay ang sandaling iyon. Ngumisi ito at sinabi, nahuli rin kita.
Masyado kang na-excite kaya hindi mo na malayang sinadya kung hayaan kang tamaan ako. Ngunit ngumiti lang si Sunwoo at sinagot ito, at ano ang nagbigay sa'yo ng ideya na hindi ko rin sinadyang mahuli mo ako? Nagpatuloy siya, alam mo ba kung bakit hinahawakan ng kangaroo ang mga braso ng kalaban bago umatake? At bago pa makapagsalita ang lalaki, boom, isang nakakabaliw na acrobatic kick ang ginawa ni Sunwoo, isang matinding sipa na agad nagpatumba sa kalaban. Ngayon, hindi na alam ng lalaki kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang gumalaw, pero hindi niya maigalaw ang katawan niya. Sa galit, napasigaw siya, "Punyeta! Bakit ganito ang katawan ko? Imposibleng nahihirapan ako laban sa isang hindi man lang nagdopang." Tumangala siya at nakita ang natitirang dopang shot. Dahil inisip niyang hindi sapat ang una, nagdesisyon siyang kuhanin ito. Napansin ni Sunwoo ang gagawin ng lalaki, ito ang dopang shot na nakalaan para sa kanya. Kailangan niyang pigilan ito. Ngunit huli na. Bago pa siya umabot, na-inject na ng lalaki ang dopang shot. Ilang saglit lang, nag-anunsyo ang drone, matagumpay na na-apply ang tama na dopang. At sa isang iglap, boom, sinugod ng lalaki si Sunwoo sa ere, dahilan upang magsuka ito ng napakaraming dugo. Pero hindi pa siya natapos. Galit na galit niyang hinawakan si Sunwoo sa ere at buong puwersang ibinagsak ito sa lupa. Lumapit ang drone upang suriin kung buhay pa si Sunwoo, pero agad itong itinulak ng lalaki. Hindi pa tapos to, bulong nito. Hawak niya si Sunwoo sa leeg at malademonyong ngumisi, "Matagal ko nang gustong gawin to. Ito ang pakiramdam ng pagiging nasa itaas. Para maramdaman ko ito ng buo, dapat putulin ko ng tuluyan ang hininga mo." Magsisimula na sanang mawala ang malay ni Sunwoo, nang bigla na lang bumagsak ang lalaki, at namatay. Inanunsyo ng drone na tapos na ang laban dahil sa pagkamatay ng isang manlalaro, si Yanwoo, na nanunood ng laban, ay walang ideya kung paano namatay ang lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Kim na ito ay dahil sa overdose ng doping. Hinawakan ni Kim ang kanyang salamin at sinabi, "Ang survival rate kapag gumamit ng dalawang magkaibang doping ng sabay ay wala pang 0.5%, dahil matagumpay nang nagkaroon ng power doping ang lalaki at nag-inject pa ng stamina doping, nakatakda na talaga siyang mamatay." Napabuntong hininga si Yanwoo, "Well, aaminin ko, maswerte ka, ikaw na mismo ang piniling mamatay ng kalaban mo." Ngumiti si Kim, "Siguro nga, pero hindi bagay na tawagin itong swerte, ang katawan ni Sunwoo ay hindi pangkaraniwan." Ngunit sumagot si Yanwoo, "Wala namang kakaiba sa kanya, bukod sa katotohanang hindi madaling mabasag ang katawan niya, alam mo namang ang lugar na to ay punong-puno ng mas malulupit na halimaw." Pero si Sunwoo ay naiiba, sagot ni Kim, "Ang dopang ay kayang pagbutihin ang muscles, organs, at hormones, lahat ng aspeto ng katawan, maliban sa isang bagay, ang buto, hindi ito maaaring i-enhance, kaya may natatanging sikreto sa likod ng kanyang katawan, at ito ang dahilan kung bakit siya espesyal." Tumango si Yanwoo, "Tingnan natin kung gaano talaga katibay ang mga buto niya kapag nakapasok na siya sa main round." Pagkatapos, tinanong niya si Kim kung ano ang susunod nilang gagawin. Sumagot si Kim, habang hinahawakan muli ang kanyang salamin, dahil pumasa si Sunwoo sa dopang test round, makakatanggap siya ng agarang gamutan. Pagkatapos, makikilala niya ang iba pang nakaligtas, mga halimaw na maaaring nakakuha ng iba't ibang klase ng kapangyarihan. Ilang minuto ang lumipas, sa loob ng Fighting World Treatment Room. Naupo si Sunwoo, may halong pag-aalala sa kanyang mukha, sinabi niya sa sarili, "Talaga bang namatay ang lalaking yun dahil sa akin?" Ngunit agad niyang pinigil ang ganitong uri ng pag-iisip, "Ako nga halos ang namatay, sinubukan ko lang siyang patumbahin, pero muntik na akong mapatay, kailangan kong gawin ang lahat ng makakaya ko, dahil ako lang ang pag-asa ng aking mga magulang." Habang malalim siyang nag-iisip, lumapit ang drone at inanunsyo, lahat ng nakaligtas sa round ay dapat nang lumipat sa lobby. Isang attendant ang lumapit sa kanya at sinabi, "Mula ngayon, ang guide ang magpapaliwanag ng lahat ng gusto mong malaman, sundan mo lang ito, at magiging maayos ka, pero tandaan, huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan, dahil lahat ng guide ay may dalang mga sandatang nakamamatay." Habang naglalakad kasunod ng drone, nagtanong si Sunwoo sa sarili, "Saan nga ba talaga tong lugar na to? Parang isang underground cave,
siguradong ginagawa nila ang lahat para hindi kami makaisip ng pagtakas. Napabuntong hininga siya, sana man lang makatawag ako para malaman kung okay si nanay. Sa puntong iyon, pinangako niyang mabubuhay siya anuman ang mangyari, ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay dahil ipinangako nilang ligtas ang kanyang mga magulang hanggat lumalaban siya. Ngunit labis siyang nag-aalala, ang laban dito ay malayo sa mga laban sa labas, sa normal na mundo, inisip ng mga tao na isa siyang halimaw, pero dito, kahit ang mga patapon sa kalsada ay mas malupit pa kaysa sa inaakala niya. Kaya paano pa kaya ang mga halimaw na nagtipon-tipon sa lobby? Dumating sila sa pintuan ng player lobby, sinabi ng guide, nakarating ka na sa player lobby. Bumukas ang pinto, at pumasok siya. Agad namang inanunsyo na lahat ng kalahok ay nakapasok na. Magsisimula na ang laro na may 124 na natitirang kalahok. Sinabihan silang magtipon sa harap ng monitor para sa briefing. Napatingin si Sunwoo sa paligid, ano ba tong mga halimaw na to? Mas nakakatakot sila kumpara sa mga nakaharap niya sa unang round, kaya't napagdesisyonan niyang manatiling hindi napapansin hanggang sa opisyal na magsimula ang laban, para maiwasan ang anumang hindi kailangang pinsala. Pero laking gulat niya nang biglang may lumapit sa kanya. Hoy, high school kid, sabi ng lalaki, paano ka nakapasok dito, gusto mo bang makipaglaro kay Big Bro? Napamura si Sunwoo sa isip niya, putya, hindi talaga ako makakapagkubli habang suot ang uniform na to. Sa kabilang banda, may dalawa pang lalaki, isa ay mukhang clown, ang isa ay parang alimango, na nagtatawanan. Sabi ng clown, narinig ko yung high school kid na yan ay nakalusot dahil lang sa overdose yung kalaban niya sa unang round. Tumawa ang crab guy, so hindi pa pala siya nagdopang. Idinagdag ng clown, mukhang nilagay pa siya sa school uniform niya para gawing katawa-tawang palabas para sa mga mayayaman. Napangisi ang crab guy, mukhang nakakabagot dito, ano kaya kung aliwin natin ang sarili natin gamit yang high school kid? Pero bigla siyang pinigilan ng clown, huwag kang tanga, mukhang may nakapansin na sa kanya. Sa likod ni Sunwoo, may tumawag sa kanya. Hoy, kapag may nagtatanong sa'yo, dapat sumagot ka. Bigla niyang naramdaman ang isang kamay na lumapag sa kanyang ulo. Papapatayin kita kung hindi ka sasagot, sabi ng lalaki, may ngisi sa labi. Sa isip ni Sunwoo, para mabuhay sa gitna ng mga baliw na to, kailangan kong maging mas baliw kaysa sa kanila. Kaya't walang pag-aalinlangan, bigla siyang pumihit paarap, handang umatake. Habang papalapit na ang malaking lalaki upang umatake kay Sunwoo, laking gulat niya nang biglang may isang lalaking sumulpot at pinigilan ang atake. Sinabi ng lalaki sa malaking lalaki na tumigil na ito. Napangiwi ang malaking lalaki. Ano na naman? Bagaman mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng lalaking dumating, hindi man lang ito nagpakita ng reaksyon. Sa halip, kalmado nitong sinabi, bitawan mo na ang bata. Isa lang siyang estudyante. Pagkatapos, pilit niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng malaking lalaki. Ngumisi ang malaking lalaki. Ano to? Isang taong may isang braso lang ang nagdodoping, susubukan mo akong harapin dahil lang sa mahinang taong to. Lalong nena si Sunwoo sa sinabi ng lalaki, pero pinili niyang magpanggap na hindi ito narinig. Mas mabuti nang umiwas sa hindi kailangang pinsala. Nagdesisyon ang malaking lalaki na patayin na ang sumagip kay Sunwoo sa mismong lugar. Alam ni Sunwoo na hindi siya tipo ng taong tatahimik lang kapag inaapi siya, pero sa kanyang gulat, bang, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw mula sa drone. At ang natambak, ay ang malaking lalaki. Nag-anunsyo ang drone, magsisimula na ang briefing. Sino mang manakit ng iba sa labas ng itinakdang schedule ay kaagad napapatayin. Napalunok si Sunwoo at napamura, pinapatay nila ang mga tao ng ganito kadali, nang wala man lang babala. May sino man kayang makaligtas sa lugar na to. Sa kanyang pagkagulat, lumitaw sa screen ang isang lalaking may suot na maskara at malakas na sinabi, binabati ko kayo. Kayo ang mga nakaligtas sa doping test round. Ipinaliwanag nito na sa nakaraang round, ang mahalaga lang ay ang makaligtas, walang eliminasyon. Pero mula sa puntong ito, ang pagkatalo ay nangangahulugan ng elimination, hindi lang simpleng pagkalagas, kundi pagiging ganap na walang kakayahang lumaban pa. Ngunit sa kabila nito, alam nilang narito ang lahat para sa grand prize na 10 bilyong won.
Nagkagulo ang mga kalahok sa tuwa. Isang napakalaking halaga ito, at handa silang gawin ang lahat para makuha ito. Si Sun Woo mismo ay napaisip, sa gantong halaga, mabubuhay na kami ng maayos ng pamilya ko. Makakawala na kami sa impyernong to. Handa siyang gawin ang lahat. Ngunit ipinahayag ng taong may maskara na isa lang ang makakapag-uwi ng premyo. Gayunpaman, hindi dapat sila panghinaan ng loob, dahil kung makapasok sila sa top 16 at makaligtas, makakakuha sila ng 5% ng perang itinaya sa kanila ng mga VIP. Mas lalong lumakas ang sigawan ng mga manlalaro. Ang ibang mahihina ay nag-iilusyon na kaya nilang makuha ang parehong premyo at betting money. Ipinaliwanag pa ng maskman na bawat manlalaro ay magkakaroon ng sarili nilang broadcast channel, at isang guide na magsisilbing cameraman nila. Ang mga VIP ay manunood ng laban mula sa mga channel ng mga manlalarong sa tingin nila ay may pag-asa, at dito nila ilalagay ang kanilang pusta. Sa madaling salita, mas maraming atensyon mula sa VIPs, mas maraming pera ang makukuha. Kaya pinayuhan silang gumawa ng paraan upang magkaroon ng maraming manonood. Simula ngayon, ilalagay sila sa mga 5 taong kwarto kung saan mananatili sila hanggang matapos ang laro. Malaya silang pumili ng magiging kasama nila. Para sa iba pang katanungan, ang kanilang guide ang sisigot. Pinayuhan silang magtungo na sa kanilang mga kwarto. Sa gilid, nag-usap ang clown guy at ang crab guy. Sabi ng clown guy, kung gusto mong makuha ang atensyon ng VIPs, dapat sumama ka sa malalakas at gumawa ng malalaking eksena. Sagot ng crab guy, kapag napunta ako sa kwarto ng mga patapon gaya nung high schooler na yon, baka wala akong makuhang ni 5 dulang. Samantala, si Sun Woo naman ay napamura sa isip niya. Pati pagpili ng kwarto, mahirap pa rin. Ngunit lumapit sa kanya ang lalaking sumagip sa kanya kanina. Huwag kang masyadong mag-alala. Sisiguraduhin kong walang mangyayari sa'yo hanggang magsimula ang opisyal na laban. Hindi sumagot si Sun Woo. Sa halip, napansin niyang nanginginig ang kamay ng lalaki, tila may epekto pa rin ang mahigpit na pagkapit sa kanya ng malaking lalaking binaril kanina. Biglang may isang taong dumaan sa tabi niya. May kung anong pakiramdam na parang kilala niya ito, marahil isang sikat na tao. Nagsalita ang lalaking tumulong sa kanya, mukhang may isang kwarto doon na walang gustong pumili. Tara, tingnan natin. May pag-aalinlangan si Sun Woo. Nasaktan siya dahil sakin, at ngayon gusto niya pang maging kasama ko sa isang kwarto na lahat iniiwasan. Hindi niya alam ang motibo nito, pero naisip niyang kahit anong kwarto ang piliin niya, walang ligtas na lugar dito. Sa huli, sumama siya sa lalaki. Napatingin ang clown guy sa kanila. Pucha, ang labo ng grupong to. Nagsalita ang crab guy, siguradong yang grupo nila ang may pinakakaunting viewers. Ngumiti ang clown guy. Kaya nga ako napiling tumabi sa mga mukhang magiging number 1 sa viewership. Ang pagsama sa kanila ay sobrang delikado, pero kung nasa kwarto lang ako katabi nila, makakakuha pa rin ako ng kaunting exposure sa sikat nilang channel. Tumango ang crab guy. Kung ang mga musclehead na yun ang makakaakit ng mga mayayamang viewers, makikinabang rin tayo. Samantala, sa kwarto sa tapat ng clown guy, 3 malalaking lalaki ang nakaupo, mukhang intimidating. Pero laking gulat nila ng isang lalaking blonde ang biglang pumasok at isinara ang pinto. Lumapit siya sa kanila at kalmadong sinabi, mukhang maganda ang pwesto nyo. Pwede bang lumipat kayo? Lumapit ang isa sa malalaking lalaki at ngumisi. Wala pang camera, tapos sinara mo pa ang pinto, mukhang gusto mo talagang mamatay. Agad siyang umatake gamit ang kaliwang braso, pero bago pa ito lumapat. Bang! Gamit ang 2 daliri, tinamaan siya ng blonde guy sa pinakamahinang parte ng kanyang leeg. Sa loob ng ilang segundo, tumamba ang lalaki, at ang leeg niya ay baluktot sa maling direksyon. Nanlaki ang mata ng 2 pang malalaking lalaki. Napangiti ang blonde guy. May gusto pa bang bumati sa akin? Pero walang sumagot. Halata ang takot sa kanilang mga mukha. Ngumiti ang blonde guy. Mabuti naman. Mas okay na yang tahimik kayo, dahil ang taong gusto kong batiin ay iba. Ang lalaking may blondeng buhok ay si Han Meno, 19 na taong gulang, kay Arns. Bilang reference, tatawagan natin siyang Emso. Ilang oras ang lumipas, sa isang tulay sa loob ng sasakyan,
Sinabi ni Kim kay Yan-woo na may impormasyon na ang unang vice-presidente ay muling makikipagtulungan kay Troy McHan, ang dating kampyon ng torneo. Napaisip si Yan-woo, syempre gagamitin niya ito, wala namang makakatalo sa kanya. Hindi tulad niya, na ang tanging alternatibo ay isang estudyanteng nasa high school pa lang. Sinabi naman ni Kim na kung makakarating si Sunwoo sa top 16, makakalahok siya sa pangalawang doping round. Malaki ang posibilidad na maabot niya ang pinakamataas na antas ng pagpapalakas sa kanyang katawan, lalo na't 10 beses nang mas matibay ang kanyang mga buto kumpara sa isang normal na tao. Kung magtatagumpay siya sa karagdagang doping, maaaring magkaroon sila ng isang record breaker na mandirigma. Ngunit nag-aalala si Yan-woo na baka maaga siya ng ibang VIPs, kaya kailangan nilang panatilihin siya sa kanilang panig. Sinabi naman ni Kim na hindi pa sila dapat mag-alala tungkol doon dahil ang mga kasama ni Sunwoo sa 5 taong silid ay ang may pinakamababang ratings sa viewership mula sa doping test round. Sa Fighting World, pumasok si Sunwoo sa kanyang silid kasama ang lalaking tumulong sa kanya. Sinabi ng lalaki na hindi magiging madali ang pagkakaroon ng mga manunood dahil mas gusto ng audience ang mga mandirigmang may mataas na tsansa sa pagkapanalo. Isa sa kanilang kasamahan ay si Amanda Grock, 23 taong gulang, isang capoeira jiu-jitsu fighter, ngunit mababa ang tsansa niyang manalo. Isa pa ay si Kim Minho, 25 taong gulang, isang boksingero, at ang huli ay si Minan, 28 taong gulang. Hindi makapaniwala sina Sunwoo at ang lalaki kung gaano ka-weird si Minan, dahil mukhang sinusubukan nitong dilaan ang kanyang siko. Sa paligid nila ay nagsimula ng gumana ang mga kamera, kaya sinabi ng lalaki kay Sunwoo na oras na para makuha ang atensyon ng mga VIPs upang makalakam ng pera sa postahan. Pagkatapos, ipinakita ng lalaki ang kanyang kakayahan sa pagbalanse gamit ang isang kamay. Sa gulat ni Sunwoo, tumayo si Amanda at gamit lamang ang isang daliri, inangat niya ang buong katawan niya mula sa lupa. Hindi makapaniwala si Sunwoo na may kakayahang gawin ito ng isang tao. Nagpahusayan sina Amanda at ang lalaki kung sino ang mas malakas. Samantala, sinabi ni Minho na, ang pagpapakita ng lakas ay para sa mga hanggal. Sa halip, bigla na lang siyang naglaho at muling lumitaw sa parehong lugar sa napakabilis na galaw. Sa kabilang dako, sa wakas ay nagtagumpay si Minan sa pagsubok niyang dilaan ang sariling siko. Lahat ay may kanya-kanyang ginagawa para makuha ang atensyon ng audience. Biglang lumitaw ang isang anunsyo sa screen, ang 124 na person tournament bracket ay kumpleto na. Nagulat ang lahat nang makita kung sino ang kanilang mga makakalaban. Si Sunwoo ay makikipaglaban kay Kai. Sa isang ibang eksena, sa loob ng Hosen Group, tinanong ni Yan-woo si Kim kung talagang magaling si Kai. Ipinaliwanag ni Kim na si Kai ay hindi pa natatalo simula ng maging left-way fighter. Hindi alam ni Yan-woo kung ano ang left-way, kaya ipinaliwanag ni Kim na ito ay isang martial art mula sa Burma na may pagkakahawig sa Muay Thai, ngunit mas brutal ito. Sa halip na guwantes, lumalaban sila gamit ang hubad na kamao, at pinapayagan ang paggamit ng headbutts. Ang pagsuntok o paghampas ng ulo sa mukha ng kalaban ay maaaring magdulot ng matinding pinsala, kaya ito ay ipinagbabawal sa karamihan ng mga labanan. Ngunit ang tunay na panganib ng left-way ay ang pagpapahintulot ng pag-atake sa likod ng ulo at gulugod, kaya't posibleng si Kai ang may pinakamaraming karanasan sa tunay na labanan sa lahat ng kalahok. Tinanong ni Yan-woo si Kim kung may pag-asa bang talunin ni Sunwoo si Kai. Sinabi ni Kim na hindi niya rin alam at gusto niya ring malaman. Balik sa Fighting World, nagising si Sunwoo sa kanyang kama at naramdaman niyang ang gun ng kanyang katawan. Hindi ito isang normal na pakiramdam, ganito rin ang pakiramdam niya matapos labanan si Black Bear, at napagtanto niyang lumakas siya muli. Sinabi ng lalaki sa kanya na natural lang ito, dahil kapag ang mga kalamnan ay naabot ang kanilang limitasyon at gumaling ng walang permanenteng pinsala, mas lalakas ang mga ito. Napaisip si Sunwoo na tama siya, sa laban niya kay Black Bear, lumaban siya hanggang sa kanyang hangganan. Tinanong ni Sunwoo ang lalaki kung bakit niya ito tinulungan kahit nalagay siya sa panganib. Sa malamlam na tinig, sinabi ng lalaki na pinaalala siya ni Sunwoo sa kanyang anak. Dati, naging masamang ama siya at dahil doon, napasok sa malalaking utang ang kanyang anak. Narito siya upang bayaran ang mga utang na iyon,
Ngunit nang makita niya si Sunwoo na mag-isa, hindi niya maiwasang isipin ang anak na kanyang pinabayaan, kaya hindi niya kayang tumalikod at wala lang gawin. Sinagot siya ni Sunwoo, huwag mong sayangin ang oras mo. Mabuhay ka at alagaan ang tunay mong anak, dahil kung mamatay ka, wala nang halaga ang lahat ng ginagawa mo. Bagamat naantig ang lalaki sa sinabi ni Sunwoo, nanindigan siyang patuloy niyang tutulungan ito. Samantala, nagalit si Minan dahil hindi siya napili sa main arena. Ano? Ako ang lalaking kayang dilaan ang kanyang siko. Bakit hindi ako napili? Sinabi ng lalaki kay Sunwoo na ang mga laban na may pinakamaraming manunood ay nagaganap sa main arena, samantalang ang iba ay sa dopang arena. Ngunit, dahil silang lahat maliban kay Minan ay napili sa main arena, nangangahulugan iyon na ang kanilang mga kalaban ay ilan sa mga pinakasikat na mandirigma. Ngunit sa halip na matakot, nakita ito ni Sunwoo bilang isang pagkakataon upang makuha ang pansin ng mga VIPs. Nagulat ang lalaki sa sagot ni Sunwoo, baliw ka ba? Biglang lumitaw si Minan sa harapan ni Sunwoo na may kakaibang ngiti, dahilan upang halos mapasigaw si Sunwoo sa gulat. Sinabi ni Minan, ang main arena ay hindi lang para sa mga manonood. Nandito rin ang 16 na VIPs na siyang tunay na may kapangyarihang magpatakbo ng mundong ito. Samantala, sa isang liblib na lugar sa loob ng gubat, may 3 sasakyang may nakabukas na ilaw sa harapan ng isang bahay. Sa loob, nakatayo sina Kim at Yanwoo sa harap ng isang apoy. Sinabi ni Yanwoo, akala ko pupunta tayo sa main arena, pero anong klaseng bulok na lugar ito? Ipinaliwanag ni Kim na sikreto ang lokasyon ng Fighting World, kaya malamang gusto silang makipagkita sa isang tagong lugar. Ngunit tila may isa pang taong sumusubaybay sa channel ni Sunwoo. Laking gulat nila nang may biglang nagsalita mula sa itaas ng gusali. Mukhang may hindi pagkakaintindihan dito. Isang dalagang 19 na taong gulang ang bumaba, si Xiang Yan, ang bunsong anak ng Hosen Group. Sinabi niyang interesado lang siya kay Sunwoo at wala nang iba. Nagalit si Yanwoo dahil hindi pa nga siya matagal na tinanggal sa kumpanya, pero sinusundan na siya nila gaya ng mga daga. Ngunit sa kanilang gulat, may isang drone at sasakyan ang dumating upang sunduin sila papunta sa Fighting World's main arena. Ilang oras ang lumipas, dumating sila sa ward at sinabihang tanggalin ang kanilang mga piring. Si Sunan ang unang nagtanggal ng piring at napunta sa sarili niyang silid. Napakaliwanag ng ilaw mula sa arena kaya napapikit siya ng isang mata upang makapag-adjust. Nagtaka siya kung anong klaseng lugar ito dahil mas malaki ang arena kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ng bantay niya na ang nakikita niya sa ibaba ay ang pangunahing arena at siya ay nasa isa sa 16 na VVIP rooms. Napansin niya na sa wakas ay nakarating na siya sa laruan ng mga bigatin. Samantala, sa isa pang silid, nakaupo si Yanwoo na nakataas ang isang paa habang napapansin niyang mas malaki ang arena kaysa sa inaasahan niya. Habang si Kim Minak ay nakatayo lang, kinuha ni Minak ang kanyang tablet at sinabi kay Yanwoo na pagkatapos ng kasalukuyang laban, magsisimula na ang laban kung saan kasali ang estudyanteng si Kang Sunwoo, ang pangunahing karakter mula sa Room 10. Habang nagsasalita si Minak, nagulat si Yanwoo nang marinig ang isang malakas na impact mula sa arena. Isang maliit na lalaki ang biglang ibinagsak ang mas malaking kalaban niya sa pader habang hawak ito sa leeg gamit lamang ang isang kamay. Sa sobrang pagkagulat, tinanong ni Yanwoo kung anong klaseng halimaw ang nasa arena. Ipinaliwanag ni Minak na ang pangalan ng lalaki ay Hanmo at hindi niya inaasahang may kaparehong edad ng ating pangunahing tauhan na si Sunwoo. Lalo pang nagulat si Yanwoo nang malaman niyang isa pang high school student ang lumalaban sa torneo. Ngunit nilinaw ni Minak na si Han Min-soo ay hindi na isang estudyante dahil nag-drop out ito sa eskwela. Matapos suriin ang data nito at ayusin ang kanyang salamin, napansin ni Minak na tila kakaiba ang eskwelahang iyon dahil 2 halimaw ang nagmula roon. Napatanong na lamang si Yanwoo na ano. Sa battle arena, walang kahirap-hirap na tinalo ni Han Min-soo ang kanyang kalaban. Maya-maya, isang drone ang lumipad at inanunsyo ang pagtatapos ng laban sa pagitan ng Room 9 at Room 20, kung saan si Han Min-soo ang nagwagi. Sunod namang isasagawa ang laban sa pagitan ng Room 10 at Room 3, kaya't inanyayahan na ang mga kalahok na pumasok sa arena. Pagpasok ng mga manlalaro mula sa Room 10, namangha sila sa kanilang nakita.
Si Parkosek ay hindi makapaniwala at napansin niyang ibang-iba ang laki ng arena kumpara sa unang round. Isang drone ang lumapit sa kanila at iniutos kay Kim Minho at sa iba pang miyembro ng Room 10 na maghintay muna. Pumasok si Minho sa arena, huminga ng malalim, iniunat ang kanyang palso, at inihanda ang kanyang kamao. Samantala, inutusan ng drone ang mga manlalarong natapos na ang laban na lumabas na sa arena. Nang lumapit si Minho kay Han Manso, napansin niyang may kakaiba. Napansin din ito ni Woik at tinanong kung bakit tila tensyonado si Minho. Sa isang iglap, isang bagay ang biglang lumipad malapit kay Sunwo at tumusok sa pader. Gulat na gulat siya at lumingon upang tingnan kung saan nanggaling ang projectile. Kahit hindi nakita ni Sunwo kung sino ang naghagis, habang nakatitig ang binata kay Han Minso nakita ito ni Minho at ipinaliwanag na, si Han Minso ay casual lamang na pamitik ng isang maliit na bato patungo kay Sunwo na napakabilis na hindi ito napansin ng iba. Habang naglakad at dumaan si Han Minso kay Minho at tinawag ang binata, tumigil nga ito sandali, sinabi niyang tila mayabang raw ang mga kakampi ni Minho, ngunit sumagot si Minho at lumingon na hindi siya sigurado sa bagay na iyon. Hindi naintindihan ni Han Minso ang ibig sabihin niya na agad naman naguguluhan ang binata ngunit nang humarap si Han Minso sa kanya habang may kakaibang tingin, agad itong umatras at pumosisyon sa depensa. Nagtaka si Woik sa biglang pagbabago ng kilos ni Minho, habang si Amanda naman ay nagkomento na hindi basta-basta gagamit ng depensibong posture si Minho nang walang dahilan. Kilala si Minho sa pagiging sensitibo sa kahit maliit na pagbabago sa intensyon ng kalaban, lalo na kung may intensyong pumatay. Nang walang sinabi, umalis na lamang si Han Minso, iniwan si Minho na naguguluhan at hindi makapaniwala sa lakas ng kanyang presensya. Naisip niya parang kahit di pa naiisip yon halata yung intense na gusto siyang patayin gamit lang dalawang daliri. Dugtong pa niya para siyang nagmukhang mahina para sa kanya, paano ko kaya siya makakaharap sa ganitong sitwasyon na kagaya nito? Habang nag-iisip sa kalagitnaan, bigla naman may nagsalita sa kanyang likuran na ikinagulat nito, tinawag nga nito si Minho at sinabi sa binata kung ano raw ba tinitignan nito. Makikita na ito si Paige ang pang-31 wrestling. Sa VVIP room, umiinom si Wang Guson, ang presidente ng Snon Hotel, habang pinapanood ang laban. Nabanggit niya na si Paige ay na-scout dahil sa kanyang husay sa wrestling, ngunit nagduda siya kung sapat ito. Ipinaliwanag ng kanyang kasama na hindi dapat maliitin ang isang wrestler dahil kahit gaano kakagaling sa pakikipagsuntukan, kung mahuli ka ng isang wrestler at mapabagsak ka sa lupa, magiging wala rin itong silbi. Kapag nahuli ka nila, wala ka ng takas sa mga pagbagsak, paglock ng kasukasuan, o pagpigil sayo. Ito ang dahilan kung bakit maraming nangungunang MMA fighters ay may background sa wrestling. Sa katunayan, nagbibigay ang wrestling ng pinakamalakas na pundasyon sa pagsasanay para sa mixed martial arts or MMA. Kahit gaano kakagaling, halos imposible mong talunin ang isang kalaban na ginagamit ang buong bigat ng katawan nila upang ipitin ka sa lupa. Lalo na kung ang kalabang iyon ay isang wrestler. Bukod pa rito, sa ganong klaseng pagkakaiba sa pisikal na lakas, wala nang duda. Sa arena, inihanda na ang laban sa pagitan ni Minho at Paige. Tumayo si Minho sa kanyang boxing stance na walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, dahilan para magtaka si Paige kung ano ang binabalak niya. Tinawag siyang baguhan sa boxing ni Paige at kinutya na mukhang hindi pa ito nakakalaban ng walang gloves. Gayunpaman, naghahanda na ito ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Minho sa kanyang mukha na, dahilan para umatras si Paige. Nagulat ito nang mapagtanto niya na wala na ang kanyang isang mata habang napasigaw sa sakit. Sinabi ni Minho sa kanyang kalaban sinong nagsabing mahina ako. Napaisip na nga lang dito si Paige at sinabi nito sa kanyang sarili, napahawak siya sa ulo ayusin mo nga sarili mo. Mag-focus ka kahit isang mata lang. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, biglang nagdash si Minho papunta sa kanya na ikinagulat naman nito. Pambihira, hindi ko makita. Ang bilis niya. Hindi ko na masundan. Makikita na kalahati na lang ang kanyang paningin kay Minho. Mabilis na sinundan ito ng sunod-sunod na suntok ni Minho sa kanyang kalaban hanggang sa napamura na lamang ito. Sa kabila ng matinding pinsala,
Sinubukan ni Paige na gamitin ang kanyang natitirang paningin upang bumawi. Nang aakmang hahawakan nito si Minho agad na nakaiwas ang binata. Nagpatuloy si Minho sa pagsuntok sa kalaban hanggang sa unti-unting dumilim ang paningin nito, habang napamura sa kanyang isipan, ngayon hindi na ako nakakakita gamit ang dalawa kong mata habang tinitignan niya si Minho na patuloy sa kanyang pagbubugbog. Di nga maiwasan ni Woik na magulat at nagsaad nga ito kung tatapusin na ba ni Kim Minho ang kanyang kalaban agad. Narinig naman ito ng kasama nila at sinabi na hindi, na ikinalingon ng dalawa. Ipinaliwanag nito sa dalawa na, yung taong yun, si Paige, nagsimula ng salagin ang mga atake ni Minho na siya namang pinagtataka naman ng dalawa sa narinig dahil hindi nila ito napansin. Balik sa laban, ipinapakita nga dito na totoo ang mga sinasabi ng kasama nila, patuloy nga ang pagsuntok ni Minho na ang siyang patuloy naman ang pagsalag ni Paige sa kanyang mga suntok. Biglang may naramdaman si Minho na kakaiba, na siya namang ikinagulat nito. Maramdaman niya ang panganib, dali-dali nga ito dumistansya kay Paige, napaisip nga ang binata. Ano, ngumisi nga ito, ako na nga yung umaatake, bakit parang mali yung nakikita ko? Anong nangyayari? Paano? Huminga ng malalim si Paige, tama, simula nung muling lumabo ang natitira kong mata, itong pakiramdam na parang tumatayo lahat ng balahibo ko, mula ulo hanggang paa, habang nakayuko, oo, ito na nga yun. Sige, ipipikit ko na lang ang mga mata ko. Habang tinitignan lang ito ni Minho, pumikit ka. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang binabalak niya. Agad na naghanda si Minho at umatake. Sigaw niya pero tapos na ang laban na to. Nang papakawalan niya na ang isang malakas na suntok, agad nga na napigilan ito ni Paige na siya namang ikinagulat bigla ni Minho. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan, hindi lang ang nasa VIP room ang nagulat pati na rin ang tatlo kasama ang ating bida. Sa pagkagulat ni Minho, kung mahuli ako sa ganitong posisyon, mamamatay ako. Kailangan kong lumihis agad pakaliwa. Sinubukang lumayo, ngunit tila nabasa ni Paige ang kanyang galaw at biglang hinuli siya. Sa isang iglap, sinunggaban siya nito at inihagis sa lupa gamit ang isang perpektong hip throw. Sa VVIP room, hindi makapaniwala si Woik sa bilis ng pagbago ng sitwasyon. Samantala, si Ji-sun ay natuwa at tumawa, sinasabing mas lumakas si Paige matapos ang matinding pinsala. Noted na ang pagkawala ng paningin ni Paige ay nag-trigger ng isang sensory awakening sa kanya. Sa loob ng arena, si Minho ay walang malay at nakahandusay sa lupa. Lumapit si Paige at nagpasalamat kay Minho sa pagtulong sa kanya upang matuklasan ang kanyang tunay na lakas matapos mawalan ng paningin sa isang mata. Ngunit habang abala siya sa kanyang pagmamayabang, hindi niya inaasahang gising pa si Minho. Bang! Muling umatake si Minho at tinamaan ang isa pang mata ni Paige. Napahawak ito sa kanyang mukha sa matinding sakit at sumigaw habang bumagsak sa lupa. Sa gulat, napabulala si Gun sa pag-aalala, sensory awareness man o hindi, ano na ang magagawa ni Paige kung mawawalan siya ng parehong mata. Habang patuloy na nagsisigaw sa sakit si Paige, masayang sinabi ni Wick na hindi niya inasahang maayos pa rin si Minho matapos ang matinding atake. Kahit hindi niya alam ang nangyayari, naisip niyang kung mababawi ni Minho ang laban, maaaring magwakas ito ng maganda. Samantala, sa VVIP room, sinabi ng isang attendant kay Gun na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi mananalo si Minho, lalo na't hindi pa siya ganap na gising. Nagulat si Gun nang marinig ito, dahil tila ang suntok na ibinigay ni Minho sa mata ni Paige ay nagawa niya ng hindi sinasadya. Habang nanatiling nakahiga si Minho sa sahig at nakataas ang kanyang isang kamay. Kasabay nito, nagkomento si Amanda na mas mabuting makabawi agad si Minho na agad naman napatingin ang dalawa kay Amanda, dugtong pa ni Amanda, bago siya mahanap ni Paige, kahit walang paningin, tumayo si Paige habang nanginginig, galit na hindi na niya makita ang kanyang harapan.